So ayan guys, ito yung ating mga orchids na na-unbox. So 5 pieces ito. So kukunin na natin to para isabit. Ayan. So ganito guys yung ginagawa ko kapag dumadating sa akin yung orchids. Isasabit ko lang muna to guys. Ayan guys, sasabit ko na. Ayan. Yan, nalagay na natin. So medyo nilalakihan ko kasi yung panabit niya kasi medyo maliit lang yung kayupi niya. So hindi magkakasya dito sa bamboo kasi nalalagyan niyan dun sa kanila is yung bakal na maliit. Yun yung nasasabitan nila. So dito kasi bamboo yung nasasabitan. Kaya malaki. So ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung ano yung ginagawa ko sa kanila kapag dumating siya sa atin. So ito yon 5. So ngayon ay ito yung gagawin ko guys. Lilinisin ko itong mga ugat nila na tuyo na. So kailangan yan guys linisin. Ayan. Wait lang. Itabi ko muna itong isang dito. Ayan. Para mas mapakita ko sa inyo kasi hindi ko naman mahawakan yung orchids. Tanggalin natin at ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. Ganito yung ginagawa ko guys. Oh. Ayan. So, ayan. Yung mga dry roots na yan, guys. Kailangan nating linisin kapag dumating na sa atin. So, ayan. I-check natin yan, guys. Kung tuyo na yung ugat, tatanggalin natin yan. Daming guys. Daming dry roots. Ayan. Kinakat ko lang yan sila, guys. Pero i-check yung maigi, guys, ha. Kasi mamaya hindi dry yung nagupit nyo. Kasi dehydrated siya. So, akala natin tuyo pero hindi pala. Ayan. Basta yung mga dry na roots, guys, tatanggalin natin. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko sa kanila. So ayan guys, natapos ko na yung isa. Ayan, hindi ko lang mapakita sa inyo guys ng sobrang haba yung video natin. Matrabaho kasi to guys kapag tinatanggal yung dry roots. Kasi kailangan titignan natin siyang maigi. So ganyan yung ginagawa ko. Ayan. Hanggang dito sa ilalim kasi guys yung kanyang dry roots. Dry to. Ganyan tinatanggal ko yan guys. Nang maigi talaga yung mga dry roots kasi kapag nastakan yan sila ng tubig pwede siyang ma-overwater. Ayan kasi hindi siya gan matuyo-tuyo. So kailangan, gusto kasi nito guys yung nahahanginan. Kaya minsan guys kapag bumili kayo ng mga strap banda, pag dumating sa inyo maraming dry roots, ang mangyayari konti na lang yung matitirang roots sa kanila. Kaya kayo na magpapaugat. Ayan. So marami ako dito guys. So kagaya nito dati dumating to sa akin marami ugat tas kumunti siya. Kaya naman gumagamit ako sa kanila ng vitamin B1. So yung vitamin B1 na yun guys ay pampaugat yun. So dinidilute ko lang yun guys. So liquid naman siya. Ihalo nyo lang siya sa 1 liter of water. Tapos isang lang yun guys. 1 tablespoon. Tapos halo nyo lang yun. Spray nyo sa kanila. Yan. Dapat tuyo yung plants bago nyo i-spray guys ha. Tapos kung naman yung plants nyo ganito, bagong dating, pwede nyo tong, pahingay nyo lang to ng konti. Tapos maya maya, kanyari 1 oras, pahinga 1 oras. Dahil galing sila sa box, gagawin nyo, maya maya, maglagay kayo ng tubig sa balde. Tapos lagyan nyo ng vitamin B1 at ibabad nyo siya doon guys ng mga ilang din, mga 30 minutes pwede din sila guys, or 15 ganyan, para makainom sila ng maayos. And then hayaan nyo yun sila guys na matuyo dyan. Yan. Kapag natuyo yan sila guys at na-absorb na nila yung yung gamot, so ang mangyayari niyan ay tutubuan sila ng mga
active roots. Yan, yung mga new roots na yan. Pero hindi biglaan ha. Ganito yung mga new roots na lumalabas oh. Kagaya nito oh. Tingnan nyo oh. Diba? Hindi biglaan ang paglabas niyan. Kailangan, lagi kayong mag-spray. Ang pag-spray naman nun guys, ang ginagawa ko nun ay twice a week. So, ganun. Makita nyo na lang yan guys, yung progress niya. Mga 1 month, makikita nyo yan, tutubuan na yan ng new roots. Pero, nakadepende pa rin sa plants. Yan, kasi meron din kahit 1 linggo pa lang, makikita nyo na may active roots na. So ito, mayroon na siyang active roots sa kanila Yan kikita nyo yung mga green na yan. Pero hindi natin masasabi na hindi siya masisira kasi galing nga siya sa back. So minsan nangingitim yung mga dulo na yan. Hayaan nyo lang guys. Tapos magkakaroon din yan ng bagong usbong kapag tumagal na sa inyo. So, kakapal din yan. Ayan, ang dami ko pang lilinisin, Tingnan nyo to guys, Akala nyo ang haba ng roots, pero tuyo yan, Super dry, diba? So, kaya kailangan lilinisin natin yan para, ang naman ito guys, ang maganda naman ito kapag natanggal natin yung kanilang dry roots, mabilis silang tubuan ng mga bagong usbong na ugat. Ayan, kasi nalilinis, natatanggal yung yung mga ba tawag doon? Sagbot. Natatanggal yung kanilang mga wala namang silbi na naugat. Ayun. So, ganyan yung ginagawa ko. Ayan. Kung hindi nyo pa magawa yung ganito pagdating, okay lang naman din guys. Pero mas maganda kasi na linisan na sila. Ayan. Para kapag binabad nyo to guys sa tubig na may vitamin B1, tuloy-tuloy na. Yan, hindi na makaka-absorb pa ng tubig or ng vitamin B1 yung mga dry roots. So, diretso na siya dun sa ugat na active. Yan. Yun nga lang, yung dumi na pupunta dito sa mga katleya ko. Ayan. So, ayusin ko na lang guys yung paglinis nito kasi hindi ko talaga matanggal lahat-lahat. Dahil nandiyan sa ilalim meron pa, sisilip-silipin pa. So, ayan. Ito may ugat. Nadidikitan yung guys. So, nagdidikitan yung ugat. Tapos guys, kapag nalinisan nyo yan, after ilang days, may makikita kayo na nag-yellowish, ganyan. Normal yun. Normal yun sa kanila. Kasi, yung mga roots yun guys na parang nasira sa biyahe. So, hayaan nyo lang, tanggalin nyo lang. Kapag nag-yellowish yan, nakikita nyo, okay lang yan. Tanggalin nyo. Tapos, magdidilig kayo lagi. Umaga, ang dilig ko nito guys ay umaga, tsaka hapon. Umaga hapon ang dilig ko sa kanila. Yan. Lalo na guys, itong mga bagong dating, kailangan talaga nila ng dilig-dilig. Ayan. Gusto ko pakita sa inyo guys, ito Ito, may roots to nung dumating sa akin. Tapos, mga dry na rin yung mga roots niya. So, ang nangyari, habang tumatagal, na paunti ng paunti, nag-yellowish yung kanyang mga roots. So, ginawa ko, tinanggal ko na lahat. Kasi, kunti na lang talaga yung natira, parang mga ganito. Ito na lang ang iikli. Tapos, hinayaan ko lang guys. Yan. Dilig lang tayo lagi. Tapos, lagyan natin ng vitamin B1. Hanggang sa kulubot yung leaves niya dumating sa akin guys. And then, ngayon, kulubot pa rin naman. Pero, makaka-recover yan guys. Dahil nag-usbunga na yung mga bago niyang roots. O, tingnan nyo. Ayan Okay lang yung ganun. Basta, nakikita nyo na may active roots siya. Ayan Kasi nagsidry yung kanyang mga roots. Ayan, ito din. Nagsidry din yung mga roots niya. Kaya kita nyo wala nang nakahang dyan. Dito na siya sa taas kasi nagsitubuan. Ayan Diba? Ayan Yung mga nandito mahaba to dati. So si-dry na din. So yung iba nakikita ko nag-yellowish habang tumatagal. So ginawa ko, kinat ko na. Tapos lagi lang ako nag-spray ng vitamin B1. Kaya naman guys, ito na siya.
Ang dami niyang tubo na new roots. Sa akin na yan guys, nagsitubuan. Yan, kagaya nito oh. Yan, yung mga nakaraan na nabili ko last, kailan ba yun? Basta, di ba meron akong unboxing ng plants? Ito yun siya oh, ito. So, ngayon, wala pa tong active roots. Pero kanina, nagdilig ako sa kanila guys ng vitamin B1. Pero yung iba meron ng active roots. Ito o, kasamahan niya to guys. Ito. Yan o. Kaya nakadepende pa rin sa inyong mga orchids. Ayan. Kagaya nito, meron na siyang active roots. Yan. Kasi, yung ibang, ano guys, yung ibang banda, nakadepende yan sa health nila. Kaya naman, hindi pare-pareho yung pagtubo nila. Parang ano lang din yan guys. Lahat naman ng halaman ganun. So, makikita nyo guys na nag-yellowish yung ugat ng bagong dating nyo na orchids. Huwag kayong mag-worry. Okay lang yun. Kasi, natural yun sa kanila guys dahil galing sila sa shipping. Kapag ganito naman tingnan nyo to. Balik na yung kanyang pero mukhang healthy pa naman siya dito sa baba. Ayan okay pa siya. Kinakat ko na yan guys para tubuan siya ng mas magandang ugat. Yan. So, ayan. Kunti na lang guys yung dry roots nito. So, ang gagawin ko nito ngayon guys ay isprayhan ko muna siya ng tubig lang muna guys. Ayan. Ay haluan ko na guys ng vitamin B1. Hindi ko na siya ibababad. Hindi naman siya sobrang dehydrated. Ito lang dehydrated siya Ayan. So, ang ginagawa ko kasi nito minsan kapag sobrang dehydrated yung plants, ang ginagawa ko guys ay kapag nagdidilig ako, siya yung nilulubog ko sa balde habang nag-spray ako. Para nakakainom talaga siya ng maayos. Ayan, kasi kapag spray lang, matagal. Ayan. So, uubusin ko na lang yan guys yung niya. Mamaya siguro, maghapon na. Sobrang init kasi ngayon. Ayan Pero okay lang ngayon dito guys sa magdilig kasi meron naman tayong net. Ayan, 70% shade net yung gamit natin dito sa ating mga straw leaf banda. Ayan. So, ganyan guys yung gamit ko sa kanila dahil hindi sila pwede sa mainit na area. So, yung naka-direct sunlight, ganyan, hindi sila pwede ganun guys kasi malalapad yung mga leaves nila, pwede silang masunog. So, hindi sila sun-loving. Kasi meron din mga vandas na sun-loving. Yun yung mga nakalagay ko dun sa initan. So, ito, kailangan talaga naka 70% shade net. Pero depende din yan siguro guys sa pag-acclimatize nyo. Kung kaya niya yung ganun kanipis na net, pwedeng pwede. Pero hindi pwedeng wala silang net kasi possible na sunburn talaga sila. So, ayan. Kukuha lang ako ng tubig at lalagyan ko ng vitamin B1. Papakita ko sa inyo, guys. So, ayan na, guys. Meron tayo ditong ilang litro ba to? 2.5. Ayan. 2.5 liters ng water. So, ito yung vitamin B1 na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Para sa kanilang ugat. So, maglalagay tayo dito ng 2 puno dito. Paubos na nga itong vitamin B1 ko guys. Yan, 2 puno. Tapos pa, kalahati. Sobra natin ng konti kasi nasa 2.5 siya. Ayan. Tapos, isi-shake lang natin yan guys. Ayan, shake lang natin yan. Kasigpitan to. Ayan. Ayan. Tapos ipapump, syempre. Ayan. After nating ipump yan. Ayan, pump lang natin. Tapos pwede na tayo sa kanilang mag-spray. Ayan. Ayan. Pati sa dahon niya guys, isprayin natin para naman ma-refresh siya.
'Diba? Ganyan lang guys yung gagawin nyo. Yan, dahil sobrang tuyo siya, iinumin niya talaga yan. Tapos, mapapansin nyo yan. Siguro mga, ano pa kayo, mga 2 dilig pa. May mapapansin na kayong new growth dyan guys. Yan, lalo na ito, mayroon siya lang mga new growth. So, magkakaroon yan ulit ng mga new growth. Lumalabas yan dyan guys sa mga ano nila. Sa mga, yan, sa ibang mga old nila na roots. Yan, ganyan lang guys yung ginagawa ko. Yan, o yung mga nandito natin, okay lang yan madiligan. Kasi vitamin B1 din naman to guys. So, kakatulong din yan sa kanila. Yan. Para lang ma-refresh sila, lagyan din natin pati yung dahon. So, ganun din guys yung ginagamit ko or ginagawa ko kapag nag-spray ako sa kanila ng, ito, pakita ko sa inyo. 2020 balance fertilizer. So, itong balance fertilizer na to ay panglahatan na to guys na pagkain ng ating mga orchids. So, kung gusto niyo naman mamulaklak ang inyong mga orchids or hindi na mumulaklak ang inyong mga orchids, sprayhan nyo sila ng bloom booster 945-15. At sa mga maliliit natin na mga ano guys, mga orchids yan, mga seedlings, ito yung ginagamit natin guys, growth formula 3-10-10 30-10-10. Ayan. So, sa mga seedlings to guys, or kahit hindi seedlings guys, ito, kagaya nito, bagong dating sa atin, pwede natin silang sprayhan ng 30-10-10 para mas maganda yung growth nila. So, hindi ko na pala nalagyan. Okay lang guys, okay lang yun. Kasi, na-sprayhan kasi itong sa baba. So, nakapag ano kasi ako kanina ng ano din, ng vitamin B1. So, di na muna ako mag ano guys, mag bigay ng 30-10-10. Tsaka nalagyan ko pala yun ng 20-20. Kaya baka ma-over naman sa vitamins itong nasa baba natin, mabulok. Kasi hindi nakakaganda sa ating mga orchids yung over yung fertilizer. So, vitamin B1 guys ay okay lang. Hindi sila mapapano. Yan. Ganyan lang guys. Oh. Yan. Yung mga ganito natin. Ganyan yung ginagawa ko. Spray nyo lang. Kaya maganda kapag dikit-dikit. Kapag mag-spray kayo guys ng, ano, ng fertilizer. Maganda kapag dikit-dikit kasi hindi nasasayang. Gaya niya no. Kaya pag walang mga bulaklak, pinagdidikit-dikit ko yan sila. Kasi kapag nag-spray ako, hindi nasasayang yung water. Tapos yung fertilizer na binibigay ko sa kanila. Kasi dikit-dikit sila. So kapag hiwa-hiwalay kasi may space, medyo ano, magastos. Nasasayang kasi napupunta lang sa lupa yung ano, yung fertilizer. Ayan. So okay na to guys. Ayan, hayaan lang natin tong tumuyo. Ayan. O diba? Ganyan lang guys. Ganyan lang. Tabi lang natin to. So, ayan. Ayan na yung itsura nila after nating madiligan ng vitamin B1. O, diba guys? Mamaya niyan, parang magiging mas green na yung leaves nila kasi nakainom na sila. Tapos, uubusin ko lang yan guys ng mga ano nila, dry roots kapag natuyo na sila guys para malinis na sila. And then tomorrow or mamayang siguro mga 5 p.m. mag ano ako sa kanila guys. Kapag tuyo na yan, mabilis lang naman to matuyo guys eh. Kapag tuyo na, magdidilig ako sa kanila ng fresh water lang guys. Ayan. Tapos tomorrow morning, fresh water ulit. Tapos pwede na tayo ulit magbigay sa kanya the next day. Pwede na tayo magbigay ng 30-10-10. Yan para sa ano, new growth nila. O, diba? So, yan. Ganyan guys yung ginagawa ko dito sa ating mga orchids kapag may bago tayong dating. So, iba-iba naman yan guys yung ginagawa natin. Kada orchids kasi magkakaiba naman sila. Kagaya nito, ito ay Cattleya. Ayan, ito naman ay nakalimutan ko yung pangalan nito. Ayan.
So ito, Phalaenopsis orchids, yan dinikit ko na lang sila guys sa kahoy. Yan naman ay oncidiums, tapos yan mga dendrobiums, yung mga yan guys, oh, magkakaiba yung ginagawa natin kada orchid. So yung iba ay ituturo ko na lang sa inyo next video naman guys, kasi sobrang haba na nitong videos natin ngayon. So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Happy gardening everyone, bye!